Noong mga araw na iyon, sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, "Ngayoy papanaw na ako upang mapisan sa mga kasamang na mayapa na. Doon ninyo ako ililibing sa pinaglibingan sa aking mga magulang, sa yungib na tapat ng bukid ni Efrong Heteo. Ang libingang ito'y nasa silangan ng Mamre sa may Kanaan." Binili iyon ni Abraham at doon siya inilibing pati ang kanyang asawang si Sara. Doon din inilibing ang mag-asawang Isaac at Rebeka at doon rin inilibing si Leah. Ang bukid at yungib na iyo'y binili nga sa mga Hiteo. Matapos masabi ang lahat ng ito, siya ay nalagutan ng hininga. Mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, "Paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya?" Nagpasugo sila kay Jose at ipinasabi na ang ganito, "Bago namatay ang ating ama, ipinagbili niya na sabihin ito sa inyo. Nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, namamanhik kami sa iyo na patawarin mo na kami alang-alang sa Diyos na ating ama." Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit na lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. "Kami mga alipin mo," wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, "Huwag kayong matakot, hindi ko kayo paghihigantihan. Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil dooy naligtas ang marami. Kaya huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak." Pagkarinig nito, napanatag ang kanilang kalooban. Nanatili nga si Jose sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid. Umabot siya sa 110 taon bago namatay. Inabot pa siya ng mga apo ni Ephraim. Gayon din ng mga apo niya kay Makwir na anak ni Manases. Ang mga ito'y kinalong pa niya ng isilang. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, "Malapit na akong mamatay, ngunit huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupaing ipinangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob." Pagkatapos, ipinagbili niya sa mga anak ni Israel ang gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, "Isumpa ninyo sa akin na pag kayo'y nilingap na ng Diyos at inialis sa lupaing ito, dadalhin ninyo ang aking mga buto." Namatay nga si Jose sa gulang na 110 taon. Ang salita ng Diyos. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaampon. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaampon. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Sa Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ang hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaampon. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos, sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaampon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Walang alagad na higit kaysa kanyang guro at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno.
Hindi ba ipinagbibili ang maya ng dalawa isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama, maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpala pong Sabado sa ating lahat. Ngayon pong linggong ito, this week, tayo po ay nasa ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. At ngayon pong araw na ito, ngayong Sabadong ito, ang ating pagninilay po ay tungkol po sa maaring mangyaring pag-uusig sa mga Kristiyano. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mabahala, no? Kayo ay inaalagaan ng Diyos. Sa pamamagitan po ng Ebanghelyong ito, maganda ating pagnilayan, no? Yung tungkol po sa kalikasan. Noon pong 2015, kung inyong maalaala, ang ating pong dating Pope Francis ay naglabas po ng isang dokumento, encyclical. Ang pangalan po ay Laudato Si. Praise be to you, Lord. Ito po ay tungkol sa pag-aalaga natin sa kalikasan. Ang sabi ni Pope Francis, ang atin pong kalikasan ng ating mundo ay ang atin pong tahanan. Lahat tayo nakatira dito. Kung kaya po, kung itong ating alagaan, in a way, we're also taking care of ourselves. At kung ating tahanan ay ating pabayaan, tayo din ang may biktima. Kung ang kalikasan ay ating sisirain, tao din ang may hirapan. Tunay nga, yung ating pong kalikasan, pag medyo napabayaan po yung bundok, yung mga puno, hindi ba? Tayo rin ang binabaha. Pag magkalat po yung basura at magbara po yung mga imbornal, tayo din ang nahihirapan. At nakakalungkot pa, may buhay pong nawawala. Pag may mga landslide, dahil po wala ng puno, umulan ng malakas. Pag ating inaalagaan ang kalikasan, tao din po ang naikinabang. At ito po mismo, ang nais pong sabihin din ng Panginoon. Lalo na sa mga alagad na nung sabihin ng Panginoon, ako, may mga pag-usig na mangyayari. No? Wala namang mga estudyante ang higit sa mga guro. Kung ano yung gagawin sa guro, no? Kanila pong maestro, siya rin ang gagawin sa mga estudyante, sa mga disipulo. Kung ang maestro, ang guro ay huhulihin, pahihirapan, asahan ninyo, gagawin din yan sa inyo. Pero ang bilin ng Panginoon, huwag kayong matakot. Kung ang kalikasan ay mahal na mahal ng Diyos, inaalagaan ng Diyos, yung mga ibon, ang sabi ng Panginoon, alam ng Diyos yan kung ilang mga ibon mayroon. Kasi ang kalikasan, kilalang kilala, alam na alam, kabisado ng ating Diyos. At ang sabi ni Jesus, tao pa kaya kung bilanga ng Diyos ang buhok sa ating ulo? Ibig sabihin, ganyan ka kaimportante sa ating pong Diyos. Mga minamahal, totoo naman po, sa Biblia, if we're going to look back, no, bago po likhain ng Diyos ang tao, kanya mo lang inihanda yung sangnilikha, no? Yung araw, yung buwan, yung tubig, yung lupa, yung mga hayop, lahat kanyang inihanda. Sa huli, kanyang nilikha ang tao. Nang sa gayon, pag ang tao ay nariyan na, ang lahat ng bagay ay handa na, maayos na. Importante po ang tao, ang dangal ng tao, ang tao na likha ng Diyos sa kanyang wangis. Kung kaya nga po, totoo, ang mga bagay sa mundo, pahalagahan. Pero sa huli po, ito po ay for the benefit of the human person, yung dangal po ng tao. Sabi nga po ng isang santo, man fully alive gives glory to God. Kung kaya mga minamahal, minsan nakakalungkot mang isipin o sabihin, no? Minsan parang pag ikaw ay makita sa mall, no? May mga tao, mayroon pong stroller, ang laman, aso. May mga mamahalin pong gamit para sa mga aso. Walang masama doon. Pero sana, pahalagahan din po natin yung mga tao. Nakakalungkot, may karapatan yung mga hayop, pero yung bata sa sipupunan ng kanyang nanay, walang karapatan. Pwedeng i-abort. Pwede kang gumawa ng mga gandang building, para decoration, design, para maganda yung ating pong paligid. Pero yung may mga tao, ni bahay, wala.
may pambili ng bagong cellphone, mga latest model ng mga gadgets, mga gamit. Pero pambigay sa isang taong gutom, wala. Mga minamahal, ang lahat po ng gamit sa mundo, ang lahat po ng biyaya ng Diyos, hangad niya upang makatulong sa tao. Pahalagahan ang dangal ng tao. The things in the world are not our end. Ang mga gamit, ang kayamanan sa mundo, ang kalikasan po, hindi po yan ang atin pong end. Nawa ang lahat ng ito ay maging daan para po ang tao mapangalagaan. Ang tao mabuhay ng ganap at kasiyasiya. Ang tao makita sa kanya ang wangis ng Diyos. Diyos na buhay. Mga minamahal, huwag tayo makalimot. Opo, ang lahat ng bagay kailangan pong alagaan. Ang kalikasan, aalagaan po yan. Pero ang dahilan, nang sa gayon ang tao ay mabuhay ng ganap at kasiyasiya. Huwag mong mas pahalagahan ang mga gamit, ang mga bagay, higit sa tao. Sapagkat ang tao ay ang wangis ng Diyos. Huwag mong gamitin ang tao na parang gamit. Kung hindi, igalang mo ang tao dahil nasa kanya ang wangis ng Diyos. Tayo po'y manalangin ngayon na nawa tunay nga, huwag tayong makalimot ang ating kapwa, kailangang igalang ang ating sarili, kailangan pong pangalagaan. Panginoon, dadalangin po namin na nawa, huwag kaming makalimot na ang aming pagkatao, ito'y bigay sa amin, ang aming dangal, ito dahil sa ikaw ang Diyos na lumikha sa amin, at ang wangis mo ay sumasa amin. Nawa ang lahat ng aming gagawin ay makatulong para kami magpahalaga at maglingkod sa tao. Ang lahat ng gamit na iyong bigay, ang kalikasang iyong bigay, ay amin ding pangalagaan. Nang sa gayon, ito'y makatulong sa tao. Nang kami nawa ay mabuhay ng ganap at kasiyasiya. Na kami ay makasunod, makalingkod, at manalangin palagi sa iyo. Ikaw na ang Panginoon, naghahari at mabuhay, magpa sa walang hanggan. Amen. At nawa pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat.